Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka dyan with evidence. Ako po, grabe ang revelasyon ni Sasso Rugando Sasot na kung saan empleyado ng Tingog Party List ni Martin Romualdez ay talagang may 2 billion DPWH flood control project. Paano yan? Pwede ba yan? Konektado sa Tingog Party List? Nako, tumaas ang kilay ng maraming netizen. Sabi ng iba, baka dami lang yan. At ang totoong mamay-ari ng ano niyan si Martin Romualdez. Baka ginagago lang ang sambayan ng Pilipino. Nako, mga kapatid. Yan ang komento ng mga ilang netizen after nilang nalaman ni Sasso Rugando Sasot itong mga pasabog niya tungkol sa flood control projects. Empleyado ng Tingog Party List, gaano siya kayaman? At bakit siya empleyado ng Tingog Party List? O eto kabibig ha, i-share ko sa inyo itong post ni Sas Rugando Sas. Talagang grabe. I was so shocked mga kabibig. Eto kabibig oh. Ito oh. Ito ha. Ito daw siya. Pasensya na ha. O, nakalandra kasi sa ito. Frederick G. Ora, the project manager of SunWest, which gets a lot of infra projects, including flood control projects, is a certified tao of Martin Romualdez. Ano totoo kaya ito, no? Kasi, Tingog Party List, FM Romualdez, Task Force Corp. Diba? Totoo kaya ito. Sana ba magbigay ng official statement si Mr. Frederick Garcia Ora. Ito ang binigyan ni Sastro Gando Sasot. Ito pala. The inspiring 2 billion worth of DPW, 2 billion pala, contracts of a Tingog Party List skeletal workforce. Itong si Frederick Garcia Oraa, noong April 4, 2020 sa kanyang Facebook, ibinalandra niya ang kanyang ID sa Tingog Party List. Ito ay pirmado ni Martin Romualdez at ng asawa niyang si Yeda. Ang nakalagay sa ilalim ng pangalan ni Oraa ay Skeletal Workforce. Pinadala ito sa isang whistleblower na may access sa database ng mga accredited contractors dahil naloka siya sa kanyang nakita pagkatapos kong i-expose ang isang DPWH contract na worth 280 million. Sa contract na iyon, si Oraa ang authorized managing officer. Hala, my God. Ang contract na iyon ay between DPWH at SunWest at isang contractor named FGO Construction. Madalas ang FGO and SunWest ni Zaldico ay magka-joint venture. So, pwede ba yun? Na ikaw ang chairman ng budget appropriations tapos ikaw ang kumukuha ng mga kontrata, mga infra projects ng gobyerno? Ang SunWest ay isang AAA company kung saan pinakamataas na kategory ang isang contractor na pwede makapag-bid up to 450 million worth of project. Nakaka-inspire na isang skeletal workforce ng Tingog Party List ay nakakuha ng about 2 billion worth of DPWH contracts. Ito lamang ang mga nakalap ko. Nang pinost ko ang ID na ito ni Oraa, nilock niya bigla ang kanyang Facebook profile. Pero at least, bongga na naging billions kaagad ang kanyang naging revenues in about 2 years. Kahit isa lang siyang skeletal workforce ng Tingog Party List noong pandemic. Ito pala, grabe ang totoo kaya ito mga kabibig? Totoo, August 2022, naku, ito pala yung about 2 billion worth of DPWH contract under a Romualdez speakership. Naku, alerky naman ito, nakakalula naman ito ha. Workforce lang to ha, skeletal workforce, so pwede siyang nagtrabaho, empleyado lang talaga, simple empleyado, pero
nakakuha ng 2 billion worth of DPWH contract. Paano niya ginawa? Workforce lang. DPWH na. Paano to? Mawindang kami mga kabibig. Grabe, totoo kaya ito mga kabibig? Naku, halaka. Ano ba naman to mga kabibig? Diba? Nakakawindang naman pag ganyan. Tingnan nyo, oh. Diba? Sabi naman ni Quizette, Laureta Chu, Martin Romualdez and Zaldico will do everything in their power to destroy the Dutertes because when they lose, next admin's investigation on the flood control projects awarded to Zaldico, a congressman is also the person in charge of our budget, will probably land them in jail. The project manager of Sunwest, the company who builds many of our flood control projects, is also the member staff of Tingog of Martin. Mga walang delikadesa. And it will be the ultimate takedown and the first step towards the Philippine healing if two of the richest congressmen who have enriched themselves in the power are made accountable. Sino hindi ma-shock dyan, Kabibi? Yan ang tawag dito, ang mga nangyayari ngayon. Naku, grabe. 'Di ba? Ito pa kabibig, hanapin ko pa yung mga ibang news ni Sasu Gando Sasu. As in, nakakawindang. As in, hindi ka makakaantawag dito ba? Parang, wait mo na kabibig, hanapin ko ha. As in, super shocking revelation ni Sasu Gando Sasu. Ikaw ba, hindi ka masashock? 'Di ba? Na ganito na pala ang ginagawa nila na pag tawag dito. Grabe, 'di ba? So ano ang iyong komento? Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig ha. Nalulula sila, nasha-shock sila. Ito ang komento mga kabibig sa kanila. Ito ang ah, sana lahat ng skilled workforce biglang billions ang revenue. Ito pa. Expose this kind of people and their cohorts. And of course, kahit dami lang yan ni Tambi, malaki pa rin nakukuha niyan. At huwag na kayong umasa na maiimbestigahan yan sa kamera. Nakakagalit ang ginagawa nilang harap-harapang pagnanakaw. Ito pa. Grabe talaga. Napanlumo yung garapalan ng pagnanakaw nila sa taong bayan. Samantala, tayong mahihirap lalo pang naghihirap. Dapat dito ay imbestigahan sa Kongreso at Senado. Senator Joel Villanueva, ito ang sagot sa previous mong tanong sa Senado. Hanapin niyo po ang taong ito. Talking about billions, siya dapat nasa hearing. Busog na busog si Ko at si Tambi. Sa mga bulsa nila napupunta ang buwis ng binabayad ng mga tao na dapat ay sa mga mahihirap ng taong bayan. Kaya dapat bumuto kayo ng tamang tao, huwag yung mga magnanakaw sa gobyerno. Tapos ang presidente natin ay tahimik lamang at walang ginagawa. Paano mag-apply sa Tingog Party List? Nako, kailangan ka maging workforce. Nako. When I grow up, I want to be a congressman. Madali palang yumaman. Grabe, hindi talaga aasenso ang Pilipinas sa kahirapan at panglalamang sa kapwa nating Pilipino. Kawawa ang Pilipinas, kawawa ang mga taxpayers, kawawa ang mga bata. Ito dapat ang pinag-uusapan sa Kongreso. Grabe. As in, ang mga buwayang crocs, parang walang matutunan sa huling pangyayari sa Leyte. Masahol pa ang pagkaganid nila. Grabe na kadako at kalaki ng perang kinuha nila sa bayan. To those who know this man, drop the name of family members to mga school mo. Ay, wag naman pong ganun ha, kasi hindi pa man sure kung talagang ito. Risa Hontiveros, oh, magandang issue to para mag-conduct ng hearing. Di ba mga kabibig? So, ano ang iyong komento dito mga kabibig? Nalulula talaga ako. As in, super shocked ako na merong ganito na isang workforce, isang empleyado lang sa Tingog Party List, pero bilyones ang nakuha. Oo, nakuhang project from DPWH.
Paano niya ginawa? At sino? Ito na Sunwest owned by Elizalde Co, Representative ako Bicol, who is one of the two people na sabi ni Sara Duterte holds our budget, is also one of the biggest flood control contractor under the BBM admin. Hala, gets nyo to ha? Zaldi holds our budget as congressman and then puts the budget sa sarili niyang company which is construct flood control and ang Sunwest project manager is also Romualdez staff in Tingog. Walang ethics itong Romualdez ko, budol partnership, grabe sa pagkawalang hiya, sabi ni Crisette Laureta Chu. Basahin ko lang ha. Ito ang kanyang sinabi. Ito naman ay libak-libak with evidence. So, gusto ko lang i-share ang sinabi ni Chris. Ito, nabasa nyo na kabibig ha. Baka sinabi yung gawa-gawa ko mga statement ko. Grabe no kung totoo ito, parang ginisa tayo sa sariling mantika. Lalo na mga Talianista at loyalista at yung mga supporters ni Tambi. Ginisa kayo na yung sariling mantika at nakakahiya. Diba? Pasali kayo sa kahihiyan kung totoo man ito. At sana masagot ito ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Lalo na ngayon ay nag-iingay na si Senator Joel Villanueva na gusto niyang paimbestigahan itong 61 billion flood control projects. Malalaman na natin kung sino ang mga kontraktual na ito. Sino ang magmamay-ari ng mga kumpanya. Sabi dito, Sunwest owned by Elizalde Co. Pwede pala yun, no? Na isang politiko na may-ari ng kumpanya para mag-build ng mga infrastructure sa gobyerno. Tapos siya pa nag-hold numbers. Problema, siya pa ang contractor. Pwede pala yun sa bibig. Parang niluluto tayo ng ating sariling mantika. No? Parang nakakahiya isipin ba? Parang pinagtatawanan nila tayo. Pag nakaharap sa kamera, paawa-awa effect, mahal ko kayo mga samilang Pilipino, kayo ang bibigyan namin ng magandang buhay. Pero pag nakatalikod, naku, pinagtatawanan tayo. Baka sabihin nila, yung mga gagong Pilipino na iyan, mga bobong Pilipino, mga tangang Pilipino, sige, gastusin natin ang pera nila. Diba? Nakakaawa naman tayo mga kapitid. Yun lang po mga kabibig ng ating Ladies Libat-Libat for today. Ano ang inyong komento tungkol dito? Write down your comments below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone!